Kung Pilipino ka, kailangan mo talagang malaman ang nangyayari kay Alex Eala sa New York ngayon. Kasi may kwento dito na hindi lang tungkol sa tennis. Tungkol na ito sa buong bansa natin. But eto ang kakaiba. Hindi siya nanalo ng Grand Slam ngayong taon. Hindi siya ang top-ranked na babae papunta sa US Open. Hindi siya Amerikana. At sa labas ng Pilipinas at ng mga hardcore tennis fan, hindi pa rin siya household name. Therefore, bakit siya sa lahat ng manlalaro sa buong WTA Tour, mga dating world number ones, mga slam champion, mga manlalarong isang dekada ng mas may karanasan, bakit siya ang pinili ni Nike para sa pinakamalaking billboard sa pinakamalaking tennis city sa mundo? Kasi may plano dito na mas malalim kaysa sa iniisip ng karamihan. At pagdating ng dulo ng kwentong ito, mauunawaan mo kung bakit umiiyak ang mga Pilipino sa New York ngayon. Simulan natin sa katotohanan dahil dito nagsisimula ang buong misteryo. Sa ranking, nasa low 20s lang si Alex Eala sa mundo. Isa lang ang WTA title niya, ang DC Open, kung saan tinalo niya si Jessica Pegula sa final. Isang resulta na hindi naman inaasahan ng marami. Hindi pa rin siya nakakapasok sa third round ng kahit anong Grand Slam sa buong career niya. Pero sa papel, wala talagang dahilan para ilagay ang mukha niya sa isang building sa Times Square. Karaniwan, ang ganitong klaseng exposure na mas mahal pa sa isang linggo kaysa sa buong taon ng sponsorship ng ibang atleta. Para lang ito sa mga slam champion, sa mga dating world number one, sa mga manlalarong pinatunayan na kayang ibenta ng mukha nila ang produkto. Kaya naman, ang tanong na tahimik na tinatanong ng mga insider sa tennis world, bakit siya? Bakit ngayon? At ano ang alam ni Nike na hindi pa alam ng iba? Kasi ang totoo tungkol kay Nike, walang aksidente sa kanila. Bawat piso na ginagastos nila sa isang atleta, kinakalkula, sinusuri, at pinaplano buwan bago, kung minsan taon bago pa mangyari. But kung babalikan mo ang mga ginawa ni Nike kay Alex Eala sa nakaraang taon, may pattern na lalabas. At kapag nakita mo na ito, hindi mo na ito makakalimutan. Nagsimula ito ng maliit, halos hindi mo mapapansin kung hindi ka nag-iingat. Bago ang debut niya sa Wimbledon Center Court, hindi lang basta standard kit ang ibinigay sa kanya ni Nike. Gumawa sila ng personal na hair accessory, inspired sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Kaya naman, hindi ito basta-basta ginagawa ng brand para sa isang atleta. Ginagawa lang ito para sa taong tahimik na binubuo ng kompanya ang isang malaking kwento. Sumunod dito, dumating ang Vogue Philippines cover. Hindi siya bahagi lang ng group feature. Nasa harap siya, nakasuot mula ulo hanggang paa ng Nike, sa isang editorial na diretsyong nag-focus sa pagka-Filipina niya sa entablado ng mundo. Pero hindi karaniwang ini-coordinate ng mga sponsor ang antas ng editorial involvement na ito. Maliban kung sinusubukan nilang gawin ang atleta na hindi lang basta manlalaro, kundi isang simbolo. Ilang linggo pagkatapos ng cover na yon, nag-post si Eala mula sa global headquarters ni Nike sa Beaverton, Oregon. At dito ang detalyeng talagang nagpaiyak sa mga Pilipino. Ang official corporate account mismo ni Nike, hindi Ingles ang ginamit para batiin siya, Filipino. Kaya naman, kung hindi ka taga-Pilipinas, baka nadaanan mo lang ang post na iyon nang wala kang napansin. Pero para sa mga Pilipinong nakakita nito, alam nila kaagad kung ano ang ibig sabihin. Hindi ka dinadala sa headquarters ng isang kumpanya at binabati sa sarili mong wika, maliban na lang kung desidido na sila na isa kang magiging mukha nila para iting. At ngayon, dito na tayo. Billboards sa New York City, sa panahon mismo ng Grand Slam season, ang pinakamalaking bahagi ng buong tennis calendar. Pero kung ilalagay mo lahat ng ito sa isang linya ng panahon, ang Sampaguita hair accessory, ang Vogue cover, ang HQ visit, ang billboard, hindi na ito lumalabas na coincidence. Isang kampanya ito na binubuo, isang hakbang sa bawat pagkakataon, sa loob ng higit sa isang taon. Kaya naman, dito papasok ang bahaging madalas kalimutan ng mga tao kapag kinukwento nila ito. Hindi lang ito tungkol kay Alex Eala bilang individual. Sa loob ng mga dekada, ang pinakamalaking tennis marketing campaign ni Nike ay laging napupunta sa mga Amerikano, mga Europeo, at sa iilang bituin ng Japan. Ang Southeast Asia, halos hindi nakasama sa usapan sa antas na ito.
Kahit ang Pilipinas mismo ay may mahigit 100 milyong populasyon at isa sa pinakamasugid, pinaka-loyal na sneaker fanbase sa buong mundo. Pero ngayon si Alex Yala ang susi na ginagamit ni Nike para buksan ang pintong iyon. Isang merkadong hindi pa nila talaga napapasok kailanman. Kaya naman, ang billboard na iyon sa New York hindi lang tungkol sa isang manlalarong may magandang season. Mensahe ito ni Nike sa lahat ng ibang brand na nanonood, na ang Pilipinas, isang merkadong dati nilang hindi pinapansin, opisyal ng bahagi ngayon ng pandaigdigang usapan sa sports. At doon papasok ang dahilan kung bakit ibang klase ang saya rito para sa mga Pilipino kumpara sa isang casual na manonood ng tennis. Hindi ito basta may nakuha lang na ad deal ang manlalaro namin. Ito ay, sa wakas, napansin na ang bansa namin. At kapag taon-taon mong pinapanood ang bawat malaking sponsorship, bawat billboard, bawat pandaigdigang kampanya na napupunta sa mga atleta mula sa halos lahat ng dako maliban sa bahay mo. May bigat ang isang sandaling ganito na hindi kayang sukatin ng anumang numero sa ranking. Ba't hindi rin naman lahat maganda sa kwentong ito? At ito mismo ang nagpapatibay sa lahat. Noong nakaraang taon, sa mismong torneong ito, natalo si Yala sa second round. Hindi niya tinago o pinabayaan ang pagkatalong iyon. Nag-post siya tungkol dito ng tapat pagkatapos. Sinabi niyang paalala ito para manatiling marunong magpasalamat sa mismong pangarap, kahit sa mga araw na hindi napupunta ang mga bagay sa gusto mong direksyon. Ilang buwan lang pagkatapos noon, itinaas na niya ang kanyang unang WTA trophy. Therefore, dito lalo pang tumibay ang kwento. Hindi ito brand na basta dumidikit lang sa isang perpektong, walang bumpang tagumpay. Ito ay isang brand na sumusugal sa isang taong ipinakita na kung paano siya bumabangon sa bawat pagkakataon na nadapa siya nang walang eksepsyon, at patuloy pa rin ang kwentong ito. Ang 2026 US Open ay tatakbo mula Agosto 23 hanggang Setyembre 13 at ang exhibition match ni Yala laban kay Iva Jovic ay itinuturing na ng marami bilang isa sa pinakamalaking event sa buong lead-up week bago mismo magsimula ang torneo. Pagkatapos noon, ang susunod na kumpirmadong release ni Nike na may kaugnayan sa kanya, bagong kit para sa Wimbledon 2026. Kaya naman, bawat isa sa mga sandaling ito, isa pang pagkakataon para sa isa pang kampanya, isa pang billboard, isa pang headline na kakalat sa social media, at bawat isa pang pagkakataon para makita natin kung talagang ang pustahan ni Nike sa isang 21 anyos mula sa Pilipinas ang pinakamatalinong desisyon sa marketing ngayong taon. O kung ito lang ay maaga lang ng ilang buwan sa kanyang panahon. Alinman sa dalawa, isang bagay na ang tiyak. Hindi na naghihintay sa gilid ang Pilipinas, umaasang mapapansin balang araw sa global tennis. Ngayong linggo sa mismong gilid ng mga building sa pinakasikat na lungsod sa mundo. Napansin na tayo. Kaya sa susunod na makita mo ang isang manlalarong hindi pa champion, pero bigla na lang nasa bawat billboard, alalahanin mo ito. Minsan, ang pinakamalaking sandali, hindi ito nangyayari dahil sa isang natapos ng tagumpay. Nangyayari ito dahil may naniniwalang mas malaki ka pa sa ngayon. Ikaw naman ang magsabi. Sa tingin mo, nasa billboard ba si Alex Yala dahil bituin na siya o dahil binubuo lang siya ng Nike na maging bituin sa harap natin? I-comment mo ang prediction mo. Saan mo makikita si Yala sa ranking bago matapos ang taon? At ito ba ang turning point na pag-uusapan pa natin sa mga susunod na taon? At kung naniniwala kang simula pa lang ito, mag-subscribe ka na dahil susubaybayan natin ang bawat billboard, bawat product drop, at bawat laro hanggang sa Arthur Ashe Stadium at kahit palagpas doon.